tayo ng may kapal. Purihin ka, Jesucristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa kapistahang ito ng Santo Niño, pinagninilayan natin ang misteryo ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinaalala sa atin ang Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid na ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan, at sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya,
bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dito na po ako pupwesto, parang kitang-kita. Ano po? Iba na ang matangkad. Palakpakan po natin ang ating poong Nazareno. Of course, ang ating Senyor Santo Niño. Ako po si Father Alex Justiniani Abiera, Lorenzo Ruiz Mission Society po. Kasama ko po si Father Chris sa congregation at saka si Father Robert. Ano po? Si Father Alex po ay kasalukuyang naka-assign sa Archdiocese of Taipei sa Taiwan po. Ano? Republic of China sa Taiwan po. Si Father Bishop-elect po, si Bishop June, kaklase ko po yan. Ano? Sa seminaryo, sa San Carlos Seminaryo. Alam po ninyo, 27 years na akong pare. At more or less 20 years, ako po ay naka-assign sa labas ng bansa. Sa China, sa Hong Kong, at ngayon po ay sa Taiwan. Madali ba o mahirap mag-mission sa labas? Ano po sa palagay nyo? Madali po o mahirap? Mahirap. Malungkot o masaya? Both. Kayo naman, masaya rin. Malungkot din. Ano? Parehas po yan. Ano pa ba? Kasi mag-aaral ka ng Chinese. Ano? Madali ba mag-aaral ng Chinese? Hindi. Ayan. Si Father Robert, nag-aaral na yan. Ano? Sa Taichung, sa Taiwan. Marunong po mag-Chinese si Father Robert. Si Father Chris, sa China naman po ang exposure nila, missionary exposure. Ito po yung aking gustong ibahagi sa inyo. Bakit po si Father nagtagal sa misyon? Mahirap po talaga. Mahirap. Kasi una, before, nandito po ako na-assign sa Manila, ako po ang inatasang commissioner ng Commission on Mission. Ano po? Sa mission, ako po ang naka-assign. At the same time, ako po yung seminary formator ng Lorenzo Mission Institute. Ito po si Father Chris. Recruit ko po yan. Ano? Recruit ko po yan. Yan. Si Father Chris. Mabait po yan. Kasi yung mga formators niya, mababait. Ano po? Biro lang. Before po nandito ako, mayroon kang tagaluto, mayroon kang driver, mayroon kang tagalaba, mayroon kang tagalinis. Ano po? Nako, pagdating sa Taiwan. Alam po niyo ngayon, ako po ay DIY missionary. Ano po ang ibig sabihin ng DIY? Do it yourself. Ikaw ang pare, ikaw ang sekretaryo, ikaw ang tagaluto, ikaw ang tagalaba, ikaw ang tagalinis. Oh, madali ba o mahirap? Nobody ka, no? Before dito, okay eh. Sabi mo, ate, gusto ko ng spaghetti. Yes, Father. Ate,
Gusto ko ng minudo. Yes, ate. Adobo. Yes, ate. Ngayon, gusto ko kumain ng spaghetti. Paano yan? Hindi mo marunong magluto. YouTube. Ayan. Ang lasa? Pang YouTube lang yung lasa, hindi masarap. Gusto ko ng adobo. Hanggang ngayon, hindi ko ma-perfect. For almost 20 years, hindi ko pa rin ma-perfect yung adobo. Wala. Pangit po ang lasa. Ang hirap po. Tapos, ikaw ang tagasagot ng telepono. Di ba? Sekretaryo ka. Ikaw lahat. Lista. Basta ikaw lahat. Tapos alam po ninyo yung aking nagmimisa, nagsisimba. Paglinggo, mga 20. Hindi 20,000 20. 20. Alam po ninyo yung daily mass goers ko? Yung pang araw-araw? Zero. Sa isang buwan po siguro, mga 3 beses siguro may nagsisimba naman. Karamihan ay wala po nagsisimba. Nasa bundok po kasi yung aking parish, Our Lady of Lourdes Parish. Ang hirap po. Kaya every time na umuwi ako dito, gusto ko talaga, nakikita ko, ang dami-dami ninyo. Palakpakan po natin ng Panginoon. So yun po sabi ko, ang una kong gustong i-share, kahit saan kayo po, basta mayroon kayong pag-ibig ng Panginoon, ang karamihan ng mga taong makakasama mo, mamahalin po kayo. Totoo po yun? Kahit sa family, kapag may pagmamahal po ang tatay, nanay, ang mga anak, 99% may pag-ibig po yan. Ang tatay ko po, napaka-religyoso. Abogado siya. Ang nanay ko naman, isa sa education, napaka-religyoso rin. Ang tatay ko po, may mga kapatid na madre. Sisters, RVM sister at saka Daughters of Charity sister. Mayroon po akong pinsan na pare. May mga uncle po ako na pare. Kaya ako naging pare, prayer warriors po, pinapanalangin siguro ako everyday. Sabi ko, gusto ko sana mag-asawa kailan may mga anak. Sabi ko, sa aking love before, gusto ko 1 dozen ng anak natin, 1 dozen. Hindi ko akalain, bilyon-milyon na magiging anak namin. Kayo po. Ayan. Our spiritual children. Ang hirap po. Pero sabi ko nga, if you have love, may pag-ibig ka, 99% mamahalin kayo. Mayroong pasaway. Hindi mawawala po yon. May pasaway. I've been assigned sa mga parishes, mga more than sa Taiwan, 5 dati. 1 term, 5 ang parokya ko po sa Taiwan, sa mga bundok. Ngayon, 2 ang parokya ko, pero konti ang tao. Karamihan po sa kanila, iba-iba ugali. Pero kung may pag-ibig ka po, mamahalin po kayo. That is certain. Because God is love. Love is God. Sa Santo Niño, makita natin ang pagmamahal, ng ating Panginoon. For God loved the world so much that He gave us His only begotten Son, Ang sinong maniniwala sa Kanya ay hindi mamawala, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang promise. So ang aking sharing po una, obeying God's will means loving Him. Number 1 siya sa puso natin. We cannot do it alone sa ating journey papunta sa langit. Ang ating kaaway, ang demonyo, hindi po natin siya nakikita. Pero one thing is sure, kasama natin ang Panginoon as long as we abide in His love. Hindi po niya tayo pababayaan. At kahit tayo lumilihis ng landas kung minsan, ang Panginoon, ang kanyang kalooban is lahat tayo gusto niyang maligtas. Hindi niya ninanais na kahit isa sa atin ay mawala sa Kanya. God loves us so much. Gusto niya lahat tayo ay maligtas. Yun po yung Kanyang mission to save us, Jesus ang pangalan. God saves. Gusto niya tayong maligtas.
Of course, along the way, papuntang langit, kuminsan lumilis po tayo ng landas. Pero ang mabuting balita po ay lagi siya dito sa ating konsensya. Tinatawag niya po tayo. Tinatawag niya tayo magbalik loob. At huwag na po tayong i-delay yung pagbabalik loob. Na once i-delay mo siya, ang pagmamahal mo sa Panginoon, yung pagmamahal mo sa kapwa, ay madidelay din siya. Ano po? Kaya sa ngayon, kailangan manatili tayo sa ating Panginoon. Yun po, no? Pag-ibig ng ating Panginoon. Para naman sa gayon, ikaw ay iibigin din ng most of the people. Yun po ay according sa aking karanasan. At ang pangalawa po, yun nga, humility. Humility, kababaang loob, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa akin po, before, sabi sa akin ng aking superior, Father, i-assign ka namin sa China. Sabi ko, yes, sir. After ng China, sabi nila sa akin, Father, i-assign ka namin sa Siberia, sa Russia. Yes, sir. Pero nung nag-a-apply na po ako sa Siberia, i-assign po kasi ako sa border ng Siberia at saka sa China. Kasi medyo marunong na po ako ng Mandarin, doon po ako i-assign sa border para maging misyonero. Ang problema po, yung Russia, sabi niya, no way, hindi po ako pinayagan na magmisyon sa Siberia. Kaya sinabi ng superior ko, Father, I will assign you sa Taiwan. Sabi ko, yes sir. Kalooban ng Panginoon. Yun po kasi, mayroon akong promise of obedience, promise of chastity, at promise of poverty. Kaya, yes sir, kahit masakit, dying to oneself, mamatay ka sa sarili mo. Yes sir, kaya ngayon po ay nasa Taiwan pa ako. Humility. From somebody, naging nobody ako. Pero if you have the love of Jesus, most of the people whom you will be serving, ang iyong paglilingkuran ay mamahalin po kayo. At saka yung ayaw sa atin, ipagdasal po natin sila. Huwag po nating husgahan yung ating kapwa. Kasi whether you like it or not, ang ibang tao, na katulad natin, mayroon ding pagkakamali. Mayroon silang mga, shortcomings. Kuminsan, mali din yung kanilang desisyon. Kuminsan, because of misunderstanding, especially po sa akin, sa language, sa language, Chinese, na no matter na Pilipino ako, gusto ko mag-homily. Spontaneous po, dire-diretso lang. Pero pag in Chinese, yung ibibigay ko lang na homilya ay yung aking na-prepare in Chinese. Ang hirap po talaga. Misunderstanding sa mga ayaw sa iyo. Let us pray for them. Huwag po natin silang husgahan. Nakatulad natin, makasalanan din tayo. But ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang hindi nagmamahal sa inyo. Amen? Amen? And we will be blessed by the Lord God. Diba? Yun naman po. At ang pangatlo po, pag-ibig, saan ka man, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, in humility, kababaang loob. At ang pangatlo po, araw ito ng mga kabataan ng mga anak natin. Turuan po natin ang ating mga anak na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pagdarasal, magsisimula po yan sa pamilya, sa ating mga anak. Turuan po natin sila sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung gusto po ninyo mga anak nyo ay maging mabuti, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mapagmahal, humble, considerate, caring, loving, turuan po natin sila. Ang sabi ng Panginoon, turuan ninyo silang lahat sa mga aralin na itinuro ko sa inyo. Sana po ay nalaman ninyo ang aking maibabahagi sa kapistahan ng ating Senyor Santo Niño. Pag-ibig, kababaang loob, and of course, ang utos ng Panginoon, after knowing Jesus, after loving Jesus, now it is our time to share yung kanyang aral, yung good news niya para sa ating mga anak. Ang ating mga anak, sila po ang future ng ating country, ng ating nasyon, ang future ng ating simbahan, ang future ng ating mga pamilya.
family that loves together, di ba? Stays together. Nandiyan ang ating Panginoon sa ating mga pamilya. At magsisimula po yon sa inyo, ating mga magulang, magkakapatid, nawa po ay umusbong tayo sa pag-ibig ng Panginoon at matutong magpapakumbaba sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at of course, laging ibabahagi ang mabuting balita. Lastly, sabi ng Panginoon, the gift that you have received, give it as a gift. Yung mga grasyang na ibigay sa iyo, ibabahagi po yan sa ating kapwa-tao. At ang pangako ng Panginoon, I will bless you sa buhay na ito, papagpalain kita. At sa buhay na walang hanggan, ibibigay ko sa iyo buhay na walang hanggan, eternal life. So today, manalangin po tayo, Panginoon, Señor Santo Niño, nawa po ay matuto kami sa inyo, Diyos na nakatawang tao, nagpapakababang loob dahil sa pagmamahal niyo sa amin. Nawa kami rin po ay maging mapagmahal, maging mapagpakumbaba sa pagsunod sa inyong kalooban at manatili po kaming ibahagi ang mabuting balita sa aming kapwa-tao, lalo na po sa aming mga anak. Hinihiling namin ito sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa kapistahan ng Santo Niño, humihiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak, aming ipinapanalangin ng lahat ng bata sa buong mundo. Kami dumadalangin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa kanilang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan naming mabatid ang kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama,
Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eukaristiya ay maging kanlungan namit gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa aming kamay, sa iyong kaputiran, ang tinapay at alak sa pisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayong naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos ng mga hukbo, naguguno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Sinuot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, ang aming mga pamilya at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang ating ipinapanalangin na mga kaluluwa sa misang ito. Kasama na po yung ating mga yumauna na ating mga mahal sa buhay. Kawan mo't pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
sinabi ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, inalangan ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inalangan ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iluwalhati